Magandang umaga po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Huwebes, July 23, 2026. Pero bago yon, baka pwedeng pa-like and share naman ang video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan na tayo sa Pag-asa, yung binabantayan na low pressure area sa may silangan ng Southern Luzon ay nagdevelop na bilang isang bagyo at binigyan nga ng local name na Bagyong Quiapo. Huli nga itong namatahan sa layong 1,080 kilometers silangan ng Southeastern Luzon. Taglay lakas ng hangin na umabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil sa unti-unting paglapit ng Bagyong Quiapo sa ating kalupaan, itinaas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa may eastern portion ng mainland Cagayan at eastern portion ng Isabela. Ang mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng malalakas na hangin with minimal to minor impacts. Ang pinakamataas na Tropical Cyclone Wind Signal na posibleng itaas sa pagdaan ng Bagyong Quiapo ay Signal number 2 or 3. Posible namang makaranas ng pabugso-bugso ng hangin na hindi nakasailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal pero dulot naman ito ng pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat at paligid ng Bagyong Quiapo, ang most of Mindanao, Siquijor, Bohol at Southern Leyte. Dahil pa rin sa epekto nitong Bagyong Quiapo, posibleng makaranas simula mamayang gabi ng heavy to intense rain sa may Cagayan, habang moderate to heavy rains naman sa may Batanes, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra at Ilocos Norte. Habang dulot naman ng southwest monsoon, posibleng makaranas ngayong araw ng moderate to heavy rains sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Sa mga apektadong lugar, ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging track at lakas ng Bagyong Quiapo, ang Bagyong Quiapo nga ay inaasahan na kikilos west, northwestward to northwestward during the entire forecast period. Base sa forecast track, inaasahan na lalapit ito ng gusto o maglalandfall sa may Babuyan Island sa Biyernes ng gabi. Gayunpaman, hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa may mainland Cagayan pagkatapos ay lalabas ito ng Luzon Strait at tinatayang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw naman ng Sabado. Ang Bagyong Quiapo nga ay bahagyang lalakas habang kumikilos sa may Philippine Sea at maging tropical storm category sa araw ng Biyernes. At patuloy pang lalakas habang tumatawid ito ng extreme northern Luzon. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng paglakas pa nito bilang severe tropical storm category bago ito dumaan ng extreme northern Luzon. Kaya naman paalala pa rin po palagi na posible pa rin ang mga pagbabago. At para sa magiging development pa nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng Pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa Pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Subalit iba yung pag-iingat sa mga papalaot ng mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat sa may western seaboards ng Luzon. Dahil posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malo na karagatan. Habang sa nalalabing seaboards ng ating bansa, ay asahan naman yung banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-aalon. So yun naman po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone.